Correct, kasi masyadong ang mabilisan masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka. Laki nun, halos doble, lampas doble yun. So ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually pirmado na nga yan kahapon eh. Ngayon kukuha na ngayon tayo nung itemized list kung ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget. Makikita naman natin yan, hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Oo, at kayo po mismo ang personal na tututok dyan na senador. Opo, kasi ginawa ko nga itong issue. Ako lang nakapansin nito eh. Ito pa, Senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda. Ano pong masasabi nyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda. Ano po ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon? Inaasahan po ba ninyo na sana nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget? Merry Christmas muna rin sa tanan. Okay. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approve ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. Bawal yun. Sa mata ko, bawal yun sa, according to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi nasa presidential system tayo eh. So ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas ang presidente kasi nga presidential system nga tayo eh. Yun na nga. So si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno, kaya gumagawa siya ng estimate. Okay, ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. Tapos sasabihin ng Congress, hindi, dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. Bawal na po yun. Pagmamalapis ba yun na maituturing senator? Lalo pat, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong yung nabanggit po ninyo. Ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemize. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. Meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yung ganyang klaseng pagla-lump sum. So ina-itemize. So pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that ang aking position is merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So maski na disagree ang mga mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang-ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sang-ayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno.
At ang Kongreso, pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng Presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner Admar, yung program funds, pwede yung gamitin, Sen, sa kahit anong programa sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng Presidente. Ang discretion ng Presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yon, programmed yon, programmed appropriation yan. Okay lang yon, napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun, nakasama dun yun. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng Presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed, sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng Presidente. Bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Senador, maayong buntag si Admar po ito. Sir, gusto ko lang malinawan. Sa ilalim ng konstitusyon, kung ano yung iprenisinta ng executive na gusto niyang budget para sa susunod na taon, doon lang magdudwell ang Kongreso sa paghimay dito. Pwede lang niyang babawasan, hindi pwedeng dagdagan. So kumbaga, nabanggit mo kanina, mahigit 400 billion pesos ang nadagdag sa orihinal na panukala ng executive. Yes, 450 billion pesos. 450 billion.